Magandang umaga po sa ating lahat. Before I start my homily, papurihan muna natin ang Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Ngayon po yung huling araw niya sa ating parokya sa pagkatapos ng 9 a.m. Mass natin ay hihatid ko po siya kasama ng ibang mga kasama natin sa Quiapo po. No? So, I think this is an opportunity, especially after the Mass, para lumapit muli sa Kanya at para idulog sa Kanya ang ating mga dalangin. One time nung bata ko, umuwi ako sa bahay namin, elementary pa lang ako noon, at nadatnan ko yung tatay ko na nag-iinom. So nakwento ko na yata lahat, no? Lasenggo naman yung tatay ni Father. So laging uminom yung tatay ko, pero this time kakaiba kasi galit na galit siya. So ako naman, tinanong ko, bakit kayo galit na galit sa akin? Nalaman pala niya na during that time, kasi dati may mga grading. And during that time, second grading, nalaman niya na second lang ako sa klase. So galit na galit siya, sabi niya, dapat laging number 1. Dapat ikaw dapat yung maging first place. Dahil kung hindi ikaw yung maging first place ngayong grade 6 ka, papakamatay ako. Di ba? Imagine niyo yung torture, tsaka yung mental health ko noon. Kung yung dati, yung mga term natin ngayon, mental health. Kung dati siguro, ganoon din yung pakiramdam, wala nga lang mga term. So alam niyo yung emotional abuse, emotional na pinagdaraanan. So naman, talagang pagkatapos ng grading na yon, focus ako sa pag-aaral. Walang buhay, natatakot, pagising na umaga, laging nagtatanong, mamimit ko ba yung expectation ng tatay ko? Kasi natakot ako magpakamatay, syempre. I do not know, pero alam ko na kidding, he was just joking, pero I took it seriously. So lahat, pagtingin ko sa mga kaklase ko, lahat kompetisyon. Hindi ko sinishare yung assignment ko, dapat ako lang, lahat makakover kapag nag-e-exam. So I really tried my best na hindi malamangan ng ibang tao. Well, ganito pa rin naman yung kaisipan natin minsan. Ayaw nating malamangan ng ibang tao. Ayaw natin ng second lang. Ayaw din natin ng third lang. Napansin nyo ba yun? Nung Olympics, kapag bronze ka lang, hindi ka masyadong pinapansin. Kapag gold lang, doon ka lang talaga pinapalakpakan. Pero hindi na ma-appreciate yung mga pagsusumikap para lang nandun mismo sa Olympics mismo, isa ng karangalan. We were used to that kind of thinking. Ang mga nasa taas, sila yung pinapalakpakan. Ang mga nauuna, sila lang dapat yung dinadakila. Hindi pinapansin yung second. Hindi pinapansin yung third. Lalong-lalo na yung mga sa tingin natin, wala talagang mga ibinuga kumpara doon sa mga nauuna. Pero ninyo, itong kaisipan na to, hindi lang tayo. Kasi mismo pati yung mga lagad ni Jesus, ito rin yung kanilang kaisipan. 12 tayo, sino yung rank number 1. 12 tayo, dapat sino yung nauuna sa atin? Siguro sinasabi ni Simon Pedro, dapat ako yung unang tinawag. Siguro sabi rin ni Mateo, hindi dapat ako kasi tax collector ako, may pinag-aralan ako. Siguro yung iba walang imik, kasi alam nila, wala sila ibubuga kumpara dun sa mga ibang alagad. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, alam ninyo, ang pinakadakila, wala yan sa ranggo. Wala yan kung sino yung pinakauna. Ang pinakadakila ay yung taong kayang magpakumbaba. As easy as that. Napansin niyo po ba, no? Kahit ikaw yung pinakamatalino, pinakadakila, minsan, sad ka pa rin naman. Kahit ikaw yung pinaka nasa tuktok, minsan wala pa rin namang kabuluhan yung buhay. Kasi nasabi ni Jesus sa atin ngayon, wala yan sa ranggo, wala yan sa estado ng buhay. Wala yan sa dami ng pera, wala yan sa dami ng degree, wala sa dami ng marami nakatat sa mga pangalan. Sinasabi niya dito, ang pinakadakila sa aking harapan ay yung taong kayang magpakumbaba, tumulong ng kapwa, hindi manggamit ng kapwa, at yung kayang tumanaw ng utang na loob dahil sa lahat ng meron siya, hindi sa kanya yun. Galing mismo sa Diyos lamang. Kaya hinila ni Jesus, pinalapit niya ang isang bata
at ipinakita sa kanila, pinaalala sa kanila, ako, tingnan ninyo, yung batang to, walang ibubuga, very fragile, pero sila yung pinakadakila. Bakit? Ang bata mapagpakumbaba at kayang magtiwala sa lahat ng mga taong nasa paligid nila. Kaya nga, di ba, they are very prone to abuses. Kasi ang bata, kapag sinabi, gawin mo to, gagawin nila. Kasi nga, nagtitiwala sila. Ang bata, kapag sinabi, kainin mo to, kahit bato yan, isusubo yan. Kasi nga, nagtitiwala sila. Ganon magtiwalang bata. Kaya sinasabi ni Jesus, if you really want to become the first in the kingdom of God, be like this child, humble yourselves. Be humble. At ang sinasabi pa niya, hindi lang doon, dapat marunong kang magsilbi, kaya marunong kang magsakripisyo alang-alang sa mga taong nasa paligid mo. Well, ngayon, sa social media, uso-uso ang inggitan. I-post ko nga to para mainggit yung kapitbahay natin. Di ba? Ganun minsan yung mentality natin. Kasi nga gusto natin nandun sa taas. Ayaw nating malamangan. And that's why sometimes we are too pressured. Ano nga kaya yung pwede nating gawin? Ano kaya yung pwede nating ipakita para sa mata ng ibang tao, tayo yung nangunguna, di ba? Minsan ganun pa yung mentality. O anak, mag-post ka dyan. O, minsan, kahit yung mga anak natin, tinuturuan natin na para maging mauna, para nandoon sa taas, para palakpakan. And I tell you, if you are used to this kind of mentality, it is so tiring, nakakapagod. And I'm speaking from my own experience. And madalas, kahit nandun ka sa taas, hindi ka pa rin naman masaya. Bakit? Pagod na pagod ka to meet the expectation of the world, to meet the expectation of the people around you. Pero alam ninyo, if you only meet the expectation of God, you will be very happy and joyful. Kung babalikan ko naman yung buhay ko, meron akong mga kaklase, wala namang mga honor, pero ang saya-saya. May mga kaklase ako na hindi naman ganoon katalinuhan, pero ang happy-happy nila pagpasok nila ng classroom, ngiti-ngiti, samantalang pagod na pagod, dahil sa pressure, pagod na pagod, dahil nag-expect ko sa sarili ko, dapat ako yung nandun sa taas, ako yung nangunguna. My dear friends, if we only meet the expectations of the Lord, we will be joyful and happy every day. Pero kung pinipressure mo yung sarili mo lagi na dapat nandun ka sa tuktok, nakakapagod yan. Everyday, titignan mo, everyday, you are very conscious kung ano yung gagawin mo sa sarili mo, kung ano yung i-present mo sa sarili mo para sa ibang tao, para nandun ka sa taas. And what do we get from that? Pansamantalang palakpak, pansamantalang karangalan, pero konting kaibigan, kasi nga tingin mo sa lahat, kompetisyon. Pansamantalang nandun ka, nag-enjoy ka, pero you know that it's just temporary. Kaya sinasabi ni Jesus, kung gusto niyo talagang maging dakila, hindi dito, kundi sa aking karyan, dapat matuto kayong magpakumbaba. At ang ganda ng sinabi ni Father June kahapon sa kanyang pagbisita sa ating parokya, na actually kahit sa kahinaan, kahit sa kasakitan, kahit sa kawalan, meron doong kadakilaan. And we only go back to the image of Pong Jesus Nazareno. Nahirapan, nabigatan, pero alam natin, yan yung kanyang paraan para iparamdam ang kanyang lubos-lubos na kadakilaan ng pagmamahal sa atin. My dear friends, let us go away from the mentality that you can only find happiness when you are at the top. You can only find happiness kapag nasa tuktok ka. Hindi eh. Minsan kahit silent ka, joyful ka. Minsan kahit nandun ka sa baba, happy ka. Minsan kahit wala kang pera, minsan kahit wala kayong ibubuga sa mata ng lipunan, bilang isang pamilya, happy pa rin naman kayo. Kasi may mga bagay na pinanghahawakan natin na hindi kayang
nakawin ng anumang klaseng material na bagay or anong achievement na pwedeng ibigay ng mundo nung ito. At ano yon? Si Kristo na panghawakan natin pang araw-araw. When we have God in our hearts, hindi yun basta-basta mawawala. As long as we hold on to Him at wag nating pakakawalan. Ngayong araw na to, Jesus is inviting us and is reminding us, wala doon sa tuktok yung tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan matatagpuan lang sa Kanyang pagmamahal. At kung nandun tayo lagi sa taas, kapag nandun ka lagi sa tuktok, I tell you, ang gagawin mong Diyos, hindi ang Diyos, kundi ang sarili mo. Why? Kasi kapag nasa tuktok ka na, hindi mo na marirealize na kailangan mo ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos kasi nga you can already do it without Him or without other people. Pero kapag nandiyan ka sa baba, marirealize mo na ang meron ka lang ay ang Diyos, pag-ibig, pamilya, kaibigan, the little things that most of the time we take for granted when we are to focus on achieving things for our own selves, when we are to focus on achieving fame, when we are to focus on achieving material goods. Ngayong araw na to, sinasabi ni Jesus, kung gusto mong mauna, magpakumbaba ka. At ang pagiging una, hindi dito sa mundong ito, kundi matatagpuan at ma-experience natin sa Kanyang kaharian. So, as I grew older, I learned how to relax. Sabi ko, kahit wala ka dun sa tuktok, as long as you are joyful and you have friends and families and you learn how to take every experience precious in your heart, mas magaan yun sa pagtulog. Mas magaan matulog kapag ganun yung setup natin. Kapag alam mo na as long as you're happy and joyful and with the Lord, mas okay yun kaysa yung you are constantly pressured by the world. Para ano? Para palakpakan ng kaunti, para parangalan, para makilala, pero alam mo, pansamantala lang yun. My dear friends, true joy and happiness can only be found in Jesus. At ngayon, nandito siya. So we take this as an opportunity later on na lumapit sa Kanya at sabihin, Jesus, Ikaw ay nararapat na sa aking buhay para maging masaya at magpatuloy araw-araw. Amen.